kay PBBM sa Kamara, sa Office ni Wala pa Secretary tayo, General. we're not in session right now. So, not much can be done, di ba? At sa alam ko po, yung Secgen's office, naka-seminar sila ngayon. So, we have to wait for the proper time to consider that. Pero what can you say about the timing po? Well, that's, I really don't know. I don't know what expired, but kaya mo na nga sila. Pero sir, do you think it would prosper sa dami ng kakampi? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Speaker. Good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, game over na naman po mga kaibigan. Ayan, so ano na naman kaya ang susunod na aksyon ng administrasyong ito gayong sa Lunes na po ang eleksyon. Okay, so alam niyo ba mga kaibigan, at kung inyong matatandaan, ay December 2, sinampahan po ng impeachment complaint si Vice President. Nasundan ito ng panibagong impeachment complaint noong December 2024 din. At yung pangatlong impeachment complaint ay naisampa din ng December 2024. Pero doon sa mga impeachment complaint na isinampa noong December 2024, wala pong nag-prosper. Okay? So, dahil akala nila, kapag napirmahan na po yung 2025 General Appropriations Bill, yung national budget ng 2025, akala nila ay lusot na sila doon sa anomalya na ginagawa. Okay? Pero noong January po o 2025, natuklasan po ni Congressman Isidro Ungab at syempre, no, yung anomalya doon sa mga blanco sa Bicameral Committee report ng 2025 National Budget. So, binanggit niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez at Attorney Martin Delgra. So, nagkaroon ngayon sila ng media briefing. Okay? So, ipinakita nila sa publiko na mayroong mga blanco doon sa 2025 National Budget. Dahil ito po ay isang malaking krimen, no? Malaking pagkakasala po ang nangyaring ito sa 2025 National Budget, ay nag-isip ng panibagong plano ang administrasyon. Okay? So, isinampa po ang pang-apat na impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. At yun po, no? Ano po yung mga kaso na isinampa laban sa kanya na ipinaloob nila doon sa ika-apat na impeachment complaint? Betrayal of public trust. Okay. So, nagtataka lang ako kasi noong 2024, ang pinag-usapan nila sa Quadcom ay ang budget, no, confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President. At doon nga po, pinakita nila sa publiko na nilustay di umano ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos. Okay? Pero, hindi naman po malversation of funds, hindi naman po plunder yung inilagay nila doon sa ika-apat na impeachment complaint. Bakit po kaya? Pero ang highlights nila sa Quadcom ay yung paglustay doon sa 125 million pesos. Pero hindi yun ang laman ng impeachment complaint. Isa lamang po ang ibig sabihin noon. Wala pong ginawang paglustay si Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa ibinibintang sa kanyang 125 million pesos. Ganito po kasi ang paggamit ng confidential and intelligence fund. At sinagot na rin po ito ni Ombudsman, no? Samuel Martires. Sabi po niya, kapag sinabi ko at isinapubliko ang pangalan ng intelligence personnel ay hindi na yon confidential dahil manganganib ang buhay
nung tao. Sino pa yung magbibigay sa kanila ng information? Kung mayroon silang paiimbestigahan at yung taong gagawa ng investigasyon ay isa sa publiko, hindi napapayag yon kahit bayaran mo yon ng milyon-milyon kung ang buhay naman niya ang magiging kapalit. Kaya nga po confidential. Pero hindi po ibig sabihin ay hindi nakalagay at hindi po makikilala kung sino yung intelligence personnel na yon na kanilang binayaran para imbestigahan ang isang anomalya. Okay, ganito po ang proseso. Halimbawa, mayroong isang anomalya na pinaiimbestigahan ang vice-presidente. Ngayon, meron pong budget na nakalaan diyan. Okay? So, sino nga ba yung nagsasagawa ng investigasyon? Maaaring PNP, maaaring NBI, etc., etc. Dahil sila yung investigative body. Okay? Ang gagawin po ni VP Sara ay pupunta siya sa PNP at sasabihin, involved itong taong ito sa anomalya, sa graft and corruption, sa kung anumang mga high crimes, maaari mo bang imbestigahan? At yung bayad, ito yung bayad. Okay. Ngayon, ang gagawin ngayon ng PNP, hahanap sila ng intelligence. Gagamitin nila yung pondo na ibinayad sa kanila at ibabayad nila yon doon sa tao, doon sa intelligence na magsasagawa ng investigasyon. Yung intelligence person na yon na binayaran ng PNP ay mayroong sapat na informasyon. Ilalagay ito sa isang sealed envelope. Naka-envelope po yung pangalan ng tao na yon. So, isusumiti iyon sa Commission on Audit ng naka-sealed. So, ganun po ang nangyari. So, ginamit po ang Confidential and Intelligence Fund sa tama at naaayon sa legal na proseso. At yan po ang sinabi ng Commission on Audit na nung tinatanong po sila sa Quadcom. Tama ang naging paggamit ng Confidential and Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga programa at sa kanyang mga proyekto. Ngayon, bakit sinasabi nila gumamit ng ibang pangalan si Vice President Sara Duterte kagaya ng Mary Grace Piatos? Okay, kasi wala pong karapatan ayon sa ating saligang batas, ayon sa konstitusyon, hindi po authorize ang Congress, ang Quadcom, na alamin kung sino nga ba yung totoong taong binayaran ng PNP para imbestigahan ang isang krimen o ang isang pinaiimbestigahan. Wala pong karapatan at sinabi na po yan ni Vice President na hindi authorize ang Kongreso kaya hindi niya sinasabi ang pangalan. Okay? Kaya ang ginamit na lamang ay Mary Grace Piatos. Na ang ibig sabihin, mayroong tao sa likod ni Mary Grace Piatos. At yan po ay pinatotohanan na rin ni dating pinklawan nga po ito, no, si at dating commissioner ng COA. Ayan, dating commissioner ng COA, si Attorney Rowena Guanzon. Ayan. So, confidential yon. Ngayon, paano malalaman kung sino nga ba ang tao dun sa likod ng Confidential and Intelligence Fund na yon? Kailangan pong mayroong isang tao na magpa-file ng request sa Supreme Court, sa Korte Suprema, para buksan ang envelope. Pwede naman pong kilalanin kung sino yung taong yon, pero kailangan pong i-justify sa Korte Suprema kung bakit kailangang malaman kung sino yung tao na binayaran ng OBP. Yun po ang katotohanan dyan. Eto na nga mga kaibigan. So, ipinail po ang ika-4 na impeachment complaint
sa panahong nakareses po ang Senado. Nakareses po ang Kongreso. So, ibig sabihin, wala pong session. Ngayon, i-file din po ang impeachment complaint kay President Bongbong Marcos Jr. ng Duterte Party List. No? Si Mr. Cardema ang nag-file ng impeachment complaint. Ngayon, ang dahilan po ni Martin Romualdez, recess ang Congress. So, dahil naka-recess po ang Congress, ibig sabihin, hindi po magpo-pursue yung impeachment complaint na i-file kay President Bongbong Marcos Jr. Okay? At yan din po ang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi po nagwo-worry si Vice President Sara Duterte doon sa impeachment niya kasi nga po alam niya na ang Congress ay naka-recess. So automatically po yun mababaliwala. At ngayon din po mag-e-election nga po sa Lunes, naka-recess pa rin po ang Congress. So ibig sabihin, hindi po magpo-prosper yung impeachment complaint din kay President Bongbong Marcos Jr. Okay? Ngayon, kung gusto nilang ituloy ang impeachment complaint, yun po ay mangyayari 2026 na. Kasi pareho na pong mayroong impeachment complaint. 2026 na po ang susunod na impeachment complaint dahil bago na po ang Congress. No, bago na po ang mga kongresista, ang mga senador. So ibig sabihin, yung impeachment complaint na i-file kay Vice President Sara Duterte expired na. Yung i-file din po ni Cardema na impeachment kay President Bongbong Marcos Jr. ay expired na din. So, meron po sa constitution natin na nakasulat doon na one impeachment must and should be filed in a year. So, pareho na po silang may impeachment complaint ngayon 2025. So, automatic, hindi na po magkakaroon ng impeachment complaint kay President Bongbong Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte. Ito po yung twist. Ayan. Ito po yung twist mga kaibigan. Hindi na po magpa-file ng impeachment complaint ang kampo ni Vice President o ang mga kumakampi kay Duterte. Hindi na po sila magpa-file ng impeachment complaint kay BBM. Bakit? Tatapusin na lamang po ang 2028 at doon na lamang magkakaalaman. Ngayon, bakit po? Ito opinion ko lang, no? Bakit kaya hindi na sila magpa-file ng impeachment against Bongbong Marcos Jr.? Dahil ika-4 na taon na po ni President Bongbong Marcos Jr. sa 2026. So kung mai-impeach po si Bongbong Marcos Jr., automatically papalit na Pangulo si Vice President Sara Duterte. So 2 years na lamang po yung natitira. So kapag 2 years na lang po yung natitira, hindi na po pwedeng tumakbo bilang Pangulo sa susunod na halalan si BP Sara. So ibig sabihin, siya po kung sakaling mag-impeach po si BBM ng 2026, 2 years lang yung pinakang 2 years lamang po yung pinakang stint ni BP Sara kung sakali bilang Pangulo. Hindi na po siya pwedeng tumakbo. Unlike po nung panahon kasi ni President Erap at ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo, ilang taon pa lamang po si President Erap nang pinalitan po siya ni GMA. 3 years pa lang yata o wala pang 3 years. So ibig sabihin,
naging Pangulo po si Gloria Arroyo by succession at tumakbo siya uli after ng kanyang term. Kumbaga tinapos lamang po niya yung term ni President Erap. Tapos tumakbo siya uli nung sumunod na eleksyon, nanalo siya uli. Kaya matagal po yung naging pag-stay ni Gloria Macapagal Arroyo sa Malacanang bilang Pangulo. Kasi nga, wala pa pong 3 years si Erap that time. Ngayon po, si BBM kasi ay lampas na po ng 3 years sa 2026. Lampas na po siya ng 3 years. So, kung mai-impeach po siya at magiging Pangulo po si VP Sara Duterte, mawawalan na po siya ng chance na maging Pangulo sa 2028. Ngayon po, kung marami pa rin pong mga kalaban si VP Sara Duterte, magpapile po sila yan ng impeachment complaint. Ito, hindi na to mga kaalyado. Halimbawa, mga Pinklawan o mga Dilawan. Magpa-file sila ng impeachment complaint kay BBM sa 2026. So, pag na-impeach si BBM sa 2026, papalit po si VP Sara bilang Pangulo. Ngayon, sa 2028 national election, since hindi na po pwede si VP Sara, pagkakataon naman ng Pinklawan o Dilawan na tumakbo sa pagkapangulo. Ayan. So yan po yung nakikita nating senaryo sa 2028 national election. Pero sa kampo po ni VP Sara Duterte, sa kampo po ng mga Duterte o ng PDP laban, hindi na po sila magpa-file ng impeachment complaint sa 2026 kasi magiging 2 years lamang yung panahon para maging Pangulo si VP Sara Duterte. So sayang yung time, sayang yung effort, sayang yung mga bagay na dapat ay magawa niya bilang Pangulo. So ang gagawa ng paraan dyan para ma-impeach si BBM, syempre mga Pinklawan, mga Dilawan, yung mga yan. So pag na-impeach yan, automatically magiging presidente si VP Sara. So sa 2028, wala na silang worry dahil hindi na nila makakalaban si VP Sara sa pagkapangulo. Pero alam naman po natin, andyan pa si Pulong Duterte. Andyan pa po ang mga kapatid ni VP Sara Duterte para tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Nandyan din po si Senator Bongo na nangunguna sa senatorial race. Siyempre si Bato de la Rosa na nagpaubaya lamang din po nung panahon ng eleksyon. Kaya nga po naging Vice President si Sara Duterte ay nagpaubaya si Senador Bato de la Rosa. Okay, so ganito po. Bakit hindi po mai-impeach si President Bongbong Marcos Jr. ngayon? Dahil naka-recess ang Congress. So ginawa po ito ng Duterte Youth Party List para hamunin, i-challenge po si Senator Chis Escudero at syempre ang mga kongresista. Kasi kapag inaprubahan ninyo, kapag itinuloy ninyo itong impeachment, kapag hindi ninyo ito itinuloy at sinasabi ninyong naka-recess ang Congress, ibig sabihin automatic hindi rin tuloy yung kay VP Sara. Pag tinuloy nyo itong kay BBM, tuloy din yung kay Sara. Napakagandang challenge to, di ba? Sige nga, i-impeach nyo si Sara, pero i-impeach nyo din si BBM. My God. So, kayo guys, kung kayo po ang tatanungin. Ito nga po pala guys, no? May report ang Commission on Audit. Office of the Vice President is the top confidential and intelligence fund spender. The Office of the President under the President Ferdinand Marcos Jr. is the top confidential and intelligence fund spender for 2023 with a combined
4.56 billion pesos. The Commission on Audit Annual Financial Report. The Office of the President remained to post the highest amount of confidential expenses, maintaining the same level as last year, the COA said on Monday. The Office of the President spent 2.25 billion and 2.31 billion on confidential and intelligence funds in 2023, according to the Commission on Audit report.